kayo sa Panginoon Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis na mga kasalanan sa libutan, mawalas sa amin. Ikaw na nagalis
kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkurang ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan. Sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pagpapangaral sa mga mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos, nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal na mga kapatid, welcome po sa inyong lahat, mga sakop ng ating parokya at National Shrine ng Santo Padre Pio. Gini po kayong lahat ng mga pilgrims na ating kaisa ngayon sa ating banal na pagdiriwang face-to-face dito sa ating Divine Mercy Center. And of course, ang ating kasama sa mga pagdiriwang na ito, worldwide through our live streaming sa iba't ibang pamamaraan ng ating social media platforms. And of course, ang aking my dear kabayang Father Mark Ian Abo. At ating kasama ngayon ang mga itatalagang tagapagturo, mga katekista na ating parokya at National Shrine. Sila po ang bida ngayon sa ating mga pagbasa, tagapagturo. Alam mo ninyo, itong mga pagbasang ito, bago kayo, ako ang pitatamaan. Bago kayo, ako muna. Bakit? Ako ang nangangaral eh. Ay kayo hindi. Kayo nakikinig lahat, nakatingin sa akin. Ako nangangaral. Ang sabi ni Jesus ay ito, ang mga Pariseo at Iskriba, they are not at all bad people. You know why? Sapagkat may mabuti sa kanila eh. There is something good in them. And what is that? Sabi ni Jesus, gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. So sila'y mabuting tagapagturo. Ay sabi ni Jesus eh, sundin ninyo eh. Ay, anong problema ngayon? Sabi ni Jesus, pero huwag niyong tutularan ang kanilang ginagawa. Anong dahilan ni Jesus? Sapagkat yung kanilang ginagawa ay hindi yung kanilang ipinangangaral. What they do is totally different from what they preach. Pero, gawin ninyo ang kanilang itinuturo. So, ibig sabihin, iba ang gawa, iba ang itinuturo. Ang itinuturo ay isang uri ng pagkatao, ang nagtuturo, at ang gumagawa isa pa ring uri ng pagkatao sa isang tao. Isang tao yan ha, but this man is different on what he preaches, and he is the same man different for what he does. Magkaiba. Pero isang tao ay pwedeng mangyari nga yan, mga kapatid. Sa akin, na pare, sa tatay, sa inay, teacher, president, mayor, kapitan, yan, ka-eleksyon lang ng mga kapitan. At mga sanggunian. It can happen that in the same person, iba ang salita, iba ang gawa. Sino lamang ang iisang tao na ay iisa ang salita
at ang gawa. You know who this man is? Na ang kanyang salita, yun din ang kanyang gawa. He is also a man like us. Sino? Sirit na? Si Jesus. Si Jesus. Kay Jesus, iisa ang salita, iisa ang gawa. Just the same. No difference. Bakit? Sapagat siya ang salitang nagkatawang tao. Kaya pag sinabi niya sa pilay, tumayo ka at lumakad, it happens. May cancer ka, gagaling ka. It happens. Bulag, makakakita ka, it happens. Why? Because His Word is His action. His Word is an event. Ang kanyang salita ay pangyayari. Tayo, mukhang hindi gayon. Pag sinabi sa iyong anak, magbait ka, ay hindi. Lalo naging luko-luko eh. Kumain ka, ay hindi eh. Tutulog eh. Tumili ka ng pag-cellphone, ay hindi. Tuloy-tuloy eh. Sabi ng pari, huwag mag-cellphone sa misa ha? Ay hindi, diretso rin eh. Pag kumiring eh, hello, ay ako'y nasimba eh. Ayun nga, kita-kita eh. Kaya tayo ay ang tawag ni Jesus ay paimbabaw, sinungaling, hungkag ang ating salita. Hungkag, walang laman. Because what we say is that what we do, hungkag, vacuum, walang laman. Sabi ng mga millennials, walang dating. Walang dating. Kahit yung mga parents, your children don't listen to you. Kasi wala kayong kadating-dating. Walang dating eh. Kung sa tirador, yung bato'y hindi na palbing sa maya, yung natalab, walang dating. Ay una bes pa, ano yung unang solusyon? Huwag ka nang magsalita. Di ba sabi sa English eh, less talk, less mistake. Kaya huwag ka nang magsalita. Gumawa ka na laang. And by the mercy and grace of God, mag-iisa ang iyong pagkatao at ang iyong gawain. Just don't talk. Ay, Padre, kayo salita eh. Siyempre, ang sermon eh. Huwag ka na magsalita. Gumawa ka laang. At pag bumuha nga yung bibig, may laman. Si Jesus, once in a while lamang siyang magsalita. But when He opens His mouth and preaches, there is life, there is mercy, there is love. Mga katikista, yan po ang iaatang sa inyo ng inang simbahan. Ang mga batang tuturuan nyo, they will listen to your words. Yung pa, mga elementary, sa kukulit. Pero pag tayo mo doon, wala ka pang sinasabi, the children are already inspired. They find joy
in your presence. Mga kapatid, ito pong ating buhay bilang Kristiyano. Ang ating buhay is a life inspiring people, giving hope to people. Not because of our words, kundi yung ating presence, ating asal, ating ugali, at pag tayo nagsalita, yung ating manner ng pagsasalita ay full of love and care. Ay di ating mapag-iisa sa ating pagkatao ang ating salita at gawa tulad ni Jesus. Try. Let us ask God's mercy through the prayers of Santo Padre Pio. Constant practice. Let's talk. Just do. Sabi ng isang brand ng sapatos, just do it. Diba sabi nung isang brand ng sapatos, ng advertisement, just do it. Do it. With love and care. Tumayo po tayo. Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tayo sa lalang Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nausa ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, makit sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nakabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muling ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Tayo po ngayon ay dadako sa rito ng pagtanggap at pagsusugo ng mga katekista. Ang pagiging katekista ay isang pagtawag, kaya ang haharap sa panawagang ito ay tinawag ng simbahan sa ngalan ni Jesucristo na nagsasabing, "Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo." Masasaksihan po natin ngayon ang pagsusugo sa katekista ng Pambansang Dambana. Reverendo Padre Gamelin Balita, ang Bikaryo Poranyo ng 13 Bikariya, sa ngalan po ni Father Oscar Andal, ang aming rektor at kura paroko, inihaharap ko po sa inyo ang 14 na tinawag ng Panginoon bilang mga katekista sa parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sa palagay ba ninyo ay may sapat na silang kaalaman sa mga aral ng ating Panginoon at kakayahan sa paghahatid ng mga iyon sa ating mga bata? Binigyan po namin sila ng paghahanda at nagpapatuloy na mga pagsasanay at napatunayan namin na sila ay may sapat na kaalaman sa aral ng pananampalataya at may kakayahan na maghatid nito. Kayo po naman mga itatalaga, alam ba ninyo kung bakit kayo ay narito ngayon? Opo, nalalaman po namin. Nakahanda ba kayo na harapin at tanggapin ang anumang pagsubok na maaari niyong tahakin sa buhay bilang mga katekistang tagapaglingkod ni Kristo? Opo, nakahanda kami sa tulong at awa ng Panginoon. Sa gaytong diwa ay bigkasin niyo ngayon ang pagkatalaga ng inyong sarili bilang mga katekista. Ako si Doris Mercado. Ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang simbahan bilang isang katekista.
Ako ay tutugon ng buong puso't pag-iisip at buong katapatang maglilingkod at tutupad sa mga gawaing iniatang sa akin ng Panginoon sa paghatid ng kanyang mga turo sa mga bata at sa lahat ng tao. Sa panalangin ni Santo Padre Pio ay tulungan nawa ako ng Diyos. Bilang katawan ng Diyos dito sa lupa, saksi ang lahat ng narito ngayon. Kayong lahat ay akin tinatanggap at sinusugo bilang mga katekista upang maglingkod kaysa ng simbahang ito para sa bayang minamahal ng Diyos. Sa kanyang tulong at awa, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang pabibigay ng aklat ng mabuting balita at krus. Ang Biblia ay ang pangdaigdigang aklat ng ating simbahan. Nilalaman nito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang krus naman ay tanda ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, nagsisilbing paalaala sa ating lahat ng ginawang pagliligtas sa ating Panginoon mula sa kasalanan. Tanggapin ninyo ang aklat ng mabuting balita, basahin ang salita ng Diyos, sampalatayanan ang inyong mga binasa, ipangaral ang inyong sinasampalatayanan, at isabuhay ang inyong ipinangangaral. Ngayon din naman, isut ninyo ang krus ni Kristo at medalyo ni Santo Padre Pio. Dalhin po ninyo si Jesus at ang kanyang kaligtasan sa inyong mga tuturuan at paglilingkuran. Sa tulong ng inyong patrong, Santo Padre Pio, nawa maging mabungang inyong gagawing pagpapalaganap ng pag-ibig ni Kristo. Panginoon Diyos, Ikaw ang pinagmulaan ng tamang karunungan at katalinuhan. Isinugo mong iyong anak na si Jesucristo upang makiisa sa amin at ipahayag ang kanyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa lahat ng bansa. Basbasan mo at kalugdan ng mga kapatid naming ito na naghahandog ng kanilang mga sarili bilang mga katekista ng iyong simbahan. Palakasin mo at patatagin sila sa turo ng iyong mga handog na biyaya upang may pangaral nila sa pamamagitan ng salita at mabuting halimbawa ang katotohanang nagmula sa iyo. Hinili namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sa pagkatuyod ng poong may kapal at ng ating tagapagligtas sa Jesucristo, tinatanggap natin ang mga kapatid nating ito upang maging katikisan ng ating parokya
at bilang patuloy ng ating pagtanggap at pagsang-ayon sa kanilang gawain, atin po silang pasalubungan ng palakpakan. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapatuloy ng banal na misa. Panalangin pangkalahatan. Ang mga pagbasa ngayon ay paalaala sa ating mga pinunong maging mapagpakumbaba at tapat sa mga tungkulin. Manalangin tayo para sa kanila upang sila'y tumupad sa mga inaasahan ng Diyos at ng bayan para sa kanila. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga binyagan, nawa patuloy tayong mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano, kahit na ilan sa mga pinuno'y nagpapabaya sa kanilang asal. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at ibang pinuno ng simbahan, nawa patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, nagtuturo ng relihiyon, mga katekista at pinuno ng mga komunidad, nawa manguna silang magsabuhay ng kanilang tinuturo sa kanilang mga anak, estudyante at mga miyembro. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga naghahangad na magtamo ng mga pribilehiyo at karangalan, nawa pangunahin nilang pagtuunan tuwina ay ang lalong ikabubuti ng mga taong inihabilin sa kanila, sa halip ng sarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa maging kaisa tayo ng ating mga pinuno sa puso't diwa at sa gayoy maging pampalago sa ating lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, aming dakilang pinuno, patnubay at iligtas mo ang aming mga pinuno sa anumang anyo ng pagkamakasarili at pagbabalaki. Gabayan niyo po sila at kami sa pagkatamo ng pangmatagalang kantimpala sa kaharian kung sa ka po nabubuhay ng gahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay kami, natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio, ang aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, suundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. Magbigayan kayong lahat ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kabayan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y nagdaraan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig tayo, dayuhin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya ay buhay, manalig ka. Ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang ating hayaang maglandas, pagkasa'y muling mabibigkas. Manalig ka, dayuhin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya ay buhay, manalig ka. Manalig ka, dayuhin ang luwas sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya makakalimot kay Jesus. Manalig ka. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sasamahan kita.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na paikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda po ng katapatan sa inyo ng pambansang dambana, nasa atin pong screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobre na may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. May mga available po tayong sobre doon. Sila'y ating ipinagnobena simula pa noong 1 hanggang 9 ng Nobyembre at buong buwan ng Nobyembreng ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa aming mga tagapaglingkod kung kayo ay may tanong dito. Kami rin po'y humihingi sa inyo ng kaunting oras at pakikiisa sa paligid po ng simbahan. Meron din sa kabila. Tayo ay merong mga information logbook. Ito po ay bahagi ng documentation program at sa pagpapalawig ng datos at ng turismong pangsimbahan. Mangyaring nakikiusap kaming pakisulat ninyo ang inyong pangalan at ilang mga hinihinging detalye. Ito rin po'y alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. At ngayon pong linggong ito ay narito muli sa atin. Hindi pala. Ito po ay bahagi ng pagdiriwang ng pandaigdigang araw para sa mga dukha. Ngayong Nobyembre, igaganapin ito. Dito po sa atin sa pambansang dambana, tayo ay magpapakain at mamibigay ng regalo sa 57 mga mahihirap na mga bata kasama ang kanilang mga magulang ngayong November 18. At kaugnay din po nito tayo mamibigay sa 250 mga bahay sa Padre Pio Mission Station ng Barangay San Andres, Catanduanes, sa Bicol. Ito po yung ngayong katapusan ng Nobyembre. Para po sa inyong tulong pinansyal, sa may magagandang loob na gustong makiisa, maaari kayong magpadala sa mga detalyeng nasa screen o makipag-ugnayan kayo sa aming pamisahan at sa ating opisina. Pakikiisa natin sa ating pandaigdigang araw para sa mga dukha. Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan.
sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na ring pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Nais din nating pasalamatan ang nanguna sa ating pagdiriwang, ang Bikaryo po ranyo ng 13 Bikariya, si Father Gamilin Balita. Palakpakan po natin si Father Gam. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 11 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Manalangin tayo, mga kapatid, sa Diyos sa mamaawain at makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong bendisyon sa lahat na magabit ito sa panalangin, mga rosaryo, imahit mga dasalan na nagpapalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko po inyong mga ulo, tanggapin po ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamta ng ibinibigay ng iyong kagandahang loob at may talaga ang tanan ng sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglain po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo.